Hello ulit sa mga tagapakinig natin dyan, no? Hello, hello, hello. Nandito ulit tayo sa SEO Kwentuhan and pag-uusapan natin yung mga lighter Lighter. side ng Yeah. SEO. Anong Kasama ko topic natin ngayon. ngayon? Anong topic natin ngayon, sir? Ito, medyo mainit to topic Okay, init natin to. ngayon. Mainit to. Yo. Ah, so, maraming nakikinig sa atin dyan, no? Malamang iba-iba yung kanilang career path ngayon. So, ang pag-uusapan natin ay freelancing versus corporate work. Mabigat nga tong Medyo topic mabigat, na to. no? So ano lang, background lang, no? Woo. Ako kasi na-experience ko naman din mag-corporate, pero mas madami akong experience sa freelancing. Mm. Kaya sasagutin natin yung mga question. Medyo may pagkabaya sa freelance, pero as much as possible, yun, bibigay rin natin yung advantage, disadvantage yung dalawa. Yeah, So yeah. ikaw, Sige, ikaw, sige. ano yung background sa'yo ng Mo- ganitong usapan? Well, ako biased ako sa corporate. Pero siguro may mapagkakasunduan tayong dalawa sa freelance kasi alam naman natin ang kalakaran ng freelance kaya siguro magmi-meet tayo halfway on some points pero sige, discuss natin tong mga ilapag mo sa atin yung mga questions natin for Okay, this day. Yan. sige. Pinaunang question dito sa ating episode ngayon. Ayun, nasabi ko na actually. Do you have any experience sa corporate and freelance or both? Share your Okay. background. So, magbigay ng background. Sige, ikaw muna. Ako, okay. Mm. So, nag-start ako ng corporate job talaga. No? Dito ako na-introduce sa SEO. Kasi Mm. nung umpisa, website developer. Nagde-design din Mm. ako, no? Yung from Photoshop na i-convert mo siya to HTML, CSS, tapos co-convert mo to WordPress. So, Ooh. yun yung parang traditional eh. Oo. Ngayon, mag-install ka na ng Teams, tapos Meron na. i-edit mo. Ganun na lang eh. Oo. Pero, ayun nga, thankful ako doon sa, sa naging corporate Mm. job ko kasi doon ako na-introduce. Tapos natutunan ko yung mga iba't ibang departments, no? That Mm. time, meron kaming off-page, on-page. Yan lang yung tawag, off-page, on-page. So, dalawa lang. Yung sa Mm. on-page, nandyan na yung content, nandyan yung Mm. audit, nandyan yung kasama na rin sa on-page yung pakikipag-usap sa client, parang client management, ganun. Mm. Tapos yung off-page naman, nandyan yung ang uso nun, mga blog commenting, Yan, yan, mga yan. forum Forum, yan. posting, mga medyo may pagka-black hat pa nun, spam ka pa, walang kwenta yung yung mga pinag-uusapan, hindi related, Oo. basta mailagay lang yung link, Link ganun. yan, oo. Yun naman yung panggabi sa amin. So, pero natutunan ko rin yan, no? Kasi, kumbaga, connected naman talaga yung lahat. Mm. Nandun din yung social media sa off-page, tsaka yung Google My Business. O, tama, Google My Business. Mm. And meron pa dati yung Google Plus, kung naalala mo yun. Wala pa ata ako na. May Google Plus eh. Parang Google Plus, yun nga. oo. Para siyang social media ni Google. So, Kaso di pumatok. tinanggal nila nung, Oo. I think 2014, ganyan. Mm. Mm. Sama rin siya sa process namin. No? So, yun nga, 2 years ako sa corporate. And after nun, nung natutunan ko na yung mga ibang processes ng department namin, nag-corporate, nag-freelancing na ako. Kasi Mm. nagtayo ako ng computer shop. Ooh, So, computer nice. shop owner talaga ako nung Yan, yan. by 2015 or 2016, ganyan. Anong unit mga Pentium 4? Ganun pa dati, no? Ay, di, medyo dual core na nun eh. Dual core. Nakakapag-Dota 2 na nun time na Yan, yun. yan, yan, yan. Ayun, so meron akong 10 units doon sa aming parang nangupahan ako. Tapos sa baba nun may computer shop. Tapos butika yung katabi. Ayun naman sa Business-minded ka na kapatid pala ko. talaga, ano? Hindi kasi, ayun nga, nung time nga sabi ko nga, nag-corporate ako, ang sweldo ko nun parang nasa 10K lang, ganyan. Oo. Umangat siya nung nag-web development na ako, naging 15 to 20, ganyan. Pero, mas pinili ko na rin sa bahay kasi sa totoo lang, nagne-negative pa ako ng time na yun. Oo. Nangungutang pa ako para makabayad lang ng apartment, tapos Oo. transportation ng pagkain. Mm. Hindi talaga nakakaipon. Siguro yung naipon ko nun, yung back pay ko nun, pinambili ko ng computer or laptop. Oo. Back pain pa, no? Hindi pa back pain. Yun, tapos na yun, 2016, habang feeling ko kasi nun, alam mo yung feeling na parang wala kang ginagawa kapag nagbi-business ka ng computer shop. Para bang nagbabantay ka lang, ganyan. Bantay lang. So, ayun, ako ng GF ko that time, nga wife ko na ngayon, Nice. encourage siya ako mag-freelancing kasi siya, Odesk, online job. Odesk, oo.
So, Upwork na yun eh. Nice. Mm. So, yun. Doon ako nag-start mag-freelancing noong 2016. Hanggang ngayon, freelancer na ako. Ikaw, So, ano ang background mo ngayon sa ano? ako nasa corporate ako, but at the same time, I do a freelance job outside. So, hindi pa ganun ka-extensive yung experience ko rin pagdating sa tawag dito. Sa corporate, I mean, 2 years pa lang naman ako dun sa current job ko. But, yung sa experience mo kasi more on parang nag-transition ka agad into more on freelancing na eh. So ako As hindi in ako full-time freelancer, ganun. so ako experience ko naman ngayon is 2 years corporate and then may side hustles lang for freelance jobs ganyan. So yun, di pa ganun ka lawak. Pero yun nga, doon sabi ko kanina may bias ako sa corporate. So yeah. No, yun nag-start ka din, sabi mo nag-VA ka, 'di ba, nung hindi yun freelance kasi parang nasa digital para marketing. corporate pa din. Parang corporate type pa rin yung VA pa rin. So may DMA, Digital Marketing Agency pa rin na hawak sa akin. Related pa din, kumbaga. Oo, related pa rin. So corporate pa rin. Ako nung nag-start ako, ang tawag sa amin lahat VA eh. Virtual assistant ka. So kahit na social media ka, SEO ka, web developer ka, ang tawag sa'yo, SEO, VA. May VA lagi. So parang nung time na yun, akala ko, lahat ng work basta online, VA. Technically, VA ka naman talaga eh, di ba? Oo, hanggang ngayon. Pero meron ka lang specialty. So ngayon parang, pero ngayon parang pag tinawag kang VA, parang yung mga tao, iniisip nila sa VA, medyo mababa ng konti. Ba't kaya ganun, no? Hindi ko alam, hindi ko maintindihan sa kanila. Ayaw nilang natatawag na VA. Pero technically, VA ka kasi ina-assist mo yung business. Ina-assist mo sila pag may uutos sila sa'yo. Unless kung ano ka talaga, kumbaga, ikaw yung nagmamanage, ikaw yung nag-ano ng business, ikaw yung boss, pag gano'n. Diba? Tsaka, ang definition naman sa talaga ng VA is virtual eh. So, nasa ano ka lang, hindi ka naman nasa physical na, ano, diba? Na location. So, ewan ko, ba't may ganun na stigma or ba't may ganun na connotation? Naging mababa yung tingin eh, no? Pero technically, well, VA naman talaga tayo. Anyway, yun nga. Okay, yun yung unang tanong. So, alam na natin kung saan tayo nanggaling background na. Pangalawang tanong ay, ano to? Tingin mo ba may pinagkaiba talaga kapag, na kailangan ng set of skills kapag SEO ka sa freelance or SEO ka sa corporate? Yan, magandang tanong. Sige. Sino mag-uumpisa niyan? Skills na yan? kailangan. O, ikaw na muna. Ako na muna. Ako nag-start kanina. Sige. So, sa corporate, iba rin kasi ang galawan sa corporate. So pag nasa corporate ka kasi, maraming layers of tawag dito, yung mga decision making. So doon, kapag may gusto kang i-implement na something, you need to create a case study about that. You need to have a knack for research din. Kasi laging dapat back up ng research yung mga pinopropose mo. Unlike kapag sa freelance ka, pwede mong gawin kaagad, implementation kaagad, sabay approval lang. Approval lang na minsan nga hindi na pa approval, minsan sabihin mo lang eh. Ikaw na bahala diyan. Ikaw na bahala diyan, basta mag-work ka. Binabayaran kita diyan, ha. Pero sa corporate, yun yung medyo kasi maraming department na pang tawag dito. May mga stakeholder pa kasi. So marami kang gagawin. And also sa corporate world, depende sa sa tawag dito sa paano ba sasabihin, yung klase ng business na meron yung corporate na yon. Kasi minsan kapag digital marketing agency, iba rin eh. So ako kasi nasa SaaS company ako. So dun sa SaaS company na yon, maraming department ng SEO. So dun sa mga department ng SEO na yon, minsan may mga projects ka na kailangan mo munang kumatok sa pintuan nila para lang sabihin na, ganito yung project namin, maapektuhan yung department nyo. Pwede ba tayo mag-collaborate? So may mga ganun pa. Hindi ka makagalaw kagad. So yun lang naman yung nagiging problem or hindrance kapag sa corporate world. So, how about sa freelance? Sa freelance. May masasabi ka rin bang skills na tingin mo kailangan? Hindi ko nga nasabi yung skills eh. Sorry, di ko pala nasabi yung skills. So, yung skills mo doon, number 1 is communication skills. Importante yung communication skills. Doon ko lang din natutunan doon sa company ko ngayon na kung paano ka magdi-deliver ng tama. In a right way. Kasi ako minsan, kung ano yung nasa isip ko, labas ka agad eh. Okay. So, dapat marunong ka sa communication skills mo. Lalo na kapag nagpe-present ka ng something or yung ideas mo. Kasi baka yung sinasabi mo is foul na pala sa iba. I mean, yung mga direct to the point na sinasabi mo is dapat may layers of, hindi naman sugar coating, pero may layers of, kumbaga, ano ba tawag dito? Meron kang etiquette or something.
Lalo na pag nasa corporate ka Sa kasi. mga meeting, Oo, ganyan. mga meeting, ganyan. So, marami kasing klase rin ng meeting sa corporate eh. Merong tinatawag na brown bag sessions, yung nagtuturo ka ng Mm. something or kapag ka nagpe-present ka, ganyan. So, Depende yun. rin sa parang audience mo, no? Depende talaga. Tapos mostly English, so kapagod. Anyway, sa corporate. Siguro sa akin, sa freelance naman, ang number one na dapat mong, bukod sa communication, siguro number two yung communication. Number one, time management. Sa Oo. freelance, para sa akin, time management. Tsaka yung mga task na dapat mong gagawin. Yung dapat yung mga skills. Kasi sa time management naman kasi, pag alam mo na yung gagawin mo, hindi ka na gaano mahihirapan. Kaso kasi pag may mga multiple clients ka na nagpe-freelance ka, eh yun yung medyo, ano bang uunahin ko? Ganon. Sino bang uunahin ko? May mga priorities yan eh. So, ayun, time management yung pinaka number one sa akin sa freelancing. Ikaw, sir. Okay. Okay. Sige. Well, marami talagang skills na dapat pag Mm-mm. nasa corporate ka, no? Marami rin naman Marami. skills sa Oh. freelance. Hindi lang sa SEO eh. Pwede din sa Mm. mga ibang jobs. So, siguro pinaka ipo-point out ko na sa corporate dapat matyaga ka. So, Mm. pagka wala ka kasing tiyaga sa corporate world, para bang hindi ka tatagal, Mm. no? So, kung hindi ka matyaga mag-aral, matyaga na maglakad ka papunta doon sa office, 'di ba? Doon pa lang na ano na Mm. yung tiyaga mo eh. Matyaga ka na ah, pumila sa MRT, may pagsiksikan, yung mga ganun. Yung ganung Not skill. unless may karga, di ba? Oo, sa Oo. bagay. Kung may car Oo. ka, hindi, traffic naman. So, Yun ako sa... pagka, yung patience pa rin eh, nandun eh. Oh, Unlike patience. pagka sa freelance, parang medyo light ng konti. Kasi, Mm. yun nga, hawak mo yung oras mo, di ba? Meron kang Mm. free time para, unless marami kang client talaga na ikaw lang yung nag-handle. Mm. Ang tingin ko naman sa freelancing, ang skills na pinakamahalaga, medyo long term yung naiisip ko eh. Kailangan medyo may pagka-business minded ka. Hindi kasi sa Mm. freelancing kasi parang hindi ka dun lang, alam mo yun, hindi ka freelancing lang dapat yung iniisip mo sa long term. Dapat Mm. iniisip mo rin na magtayo ka ng sarili mong agency or Yan. mag-handle ka ng mga bago mong employee or may Mm. matuturuan ka, mapagpapasahan ka ng mga outsourced tasks. Unlike sa corporate naman na parang ang ina-aim mo lang dun tumaas yung position mo, tama? Mm. Na kunyari, Mm. assistant ka ngayon, SEO assistant, gusto mo maging SEO specialist ka, gusto mo maging junior ka, gusto mo maging senior, gusto mo, Manager, maging ganyan, no? manager. O, kumbaga, kapag nakadepende sa years of experience yon, no? Mm. Dito naman sa freelancing, yon makakapag-build ka ng agency mo kung marami kang client. Agad, Mm. diba? Yun Mm. yung naman. So, Well, mostly ng tawag dito skill set is more on the softer side. Hindi yung technical side, ano? So, tama. Mm. meron ako mga kilala na mga SEOs na nag-freelance na kahit na hindi naman talaga technical yung knowledge nila sa SEO, pero meron silang side na magaling sila mag-manage ng tao. Nakapag-build sila ng mga agencies, no? Na mas Galing, no? malalaki talaga. Mm. Yun yung mga skills na kailangan na nag-start ka sa freelancing pero kumbaga may aim ka na hindi Oo. lang doon yung maging work mo. Kailangan mo din mag-improve o makagawa ka ng sarili mong business yan sa Mm. future. So magkakaroon tayo ng episode na yan sa mga susunod. Yan. Paano mag-start ng Magandang agency, pag-usapan. okay? Oo. Pangatlong question. So paano ka ba mag-handle ng clients, no, kapag nasa corporate versus nasa freelance? Ayan. Yan. Ako Okay. na una na magsagot naman. Go. Okay. Sa akin, sa corporate, syempre kung ano lang yung binigay sa'yo ng company, kung ano yung trabaho, yun lang yung gagawin mo. Minsan Mm. madami, minsan konti, minsan kami pa yung naghahanap kung ano yung gagawin namin alam mo yun. Oo, nauubusan ng gagawin. Oo. Kunyari, meron kayong clients na iba-ibang niche. Ayun naman yung isa sa mga advantage din naman ng corporate. Minsan, nakaka-handle ka ng mga iba't ibang niche, natututunan mo sila eh. Na Mm. hindi ka lang yung nakaisa sa isang niche lang na, kunyari, puro dentist lang, puro lawyer lang. Mm. Meron ka ma-handle iba't iba. Minsan, kakaibang website pa dyan. Mga porn websites, ganyan. Or Casino. mga casino Oo, may websites. ganyan. Or Oo. cannabis, yung mga Yeah. ganyan. Ayun, di ba? Oo. So, ganun din naman sa freelance. Pero yun nga, nakadepende kasi sa pag in terms of client, nakadepende siya kung gaano kadami yung client na nakukuha ng company nyo. Mm-mm. Tapos, sa freelance naman, nakadepende naman sa'yo kung gaano ka galing magpasok ng client. So,
magpo-propose ka, magbibigay ka ng mga package mo, ganyan. And Mm. ang pag-handle naman, mostly time. So, time management nga yung sinasabi mo kanina, no? Oo. Sa Ah, corporate, wala masyadong problema, no? Wala masyadong problema sa time. mm. So ako naman dun sa tanong na paano ba i-handle yung multiple clients kapag nasa corporate world. Yun nga, yung clients mo sa corporate world, depende kasi kung anong klaseng job mo dun sa corporate side of things. Like yung iba DMA, like digital marketing agency, mahanap kayo ng client, 'di ba? Tapos meron katulad ko na isang website lang yung hinahandle. So sino yung client mo dun? Ang pinaka-client mo dun is yung stakeholders or yung may-ari nung In-house website ka mismo. talaga. O in-house ka talaga eh. So walang agency na involved. So kayo mismo yung nag-handle noon. So paano mo i-handle yung mga tao na yun? Hmm. Number one is kung meron ka mang naiisip, kung halimbawa may naiisip ka na strategy na pwede nyo magamit dun sa business nyo, i-align mo lagi yun dun sa tawag ito goal Goals, nung yeah. sa goal nung Tama. goal ng kliyente mo. Like Hmm. kunyari, yung ngayong cycle na to or ngayong quarter na to dapat mapataas yung sa case namin sa SaaS company, mapataas yung MAU or yung Hmm. monthly users namin. So ano yung bagay na dapat na ginagawa ko na makakapag-create ng impact doon sa larger goals nung may-ari. Diba? Kasi siya yung kliyente Breaking ko eh. down. Parang Oo. binibreakdown mo sa mga small pieces yung goal, Oo. main goal. Oo, hindi ka lang gagawa ng tawag dito ng diskarte na Basta-bastang oo, task. Okay. basta-bastang task. So, Ah. yun yung Ganda yan maganda yung topic. Isang topic yan na pwede nating ituro. yan. Ganda yan. So, anyway, moving on. Doon naman siguro sa tawag dito sa Freelancing. freelancing kung paano ka mag-handle ng multiple clients. Siguro sa akin, kung medyo madami na, you need Hmm. a help na rin. Kumbaga, i-outsource mo na yung iba. Oo. So, halimbawa, meron ka ring way on how to do writing. Pwede ka mag-train ng tao, siguro, ng ibang tao na rin para matulungan ka dun sa mga task mo. Kasi halimbawa, 10 na yung client mo, di ba? So, ang hirap. Gawa ka muna ng SOP, no? Yan, SOP. Pasa mo sa kanila, no? Oo, Para naka-tailor sa gusto mo. Gusto mong oo. brand. Kasi iba-ibang SEO, may kanya-kanyang Kanya-kanya yan. diskarte. Oo. Oo, so maganda, meron ka ng SOP tapos ang mas maganda doon may video. Mas madali Oo. na, 'di ba? Madali Para yan. sa kanila. So Tutuloy na lang nila. so yung mga may handle ngayon siguro ng mga 5 or 3, Oo. ang dapat magkaroon kayo is system. Kasi lahat ng strategy tactics na matututunan nyo sa labas, like nood kayo sa YouTube, may makikita kayo paano mag-keyword research eh. Pero yung pagkakasunod-sunod nun, paano? Ano ba yung Like uunahin from mo? onboarding Yan, to onboarding. to Oo. ano yung uunahin mo, tama? Oo, ano yung uunahin mo? Dapat ba magte-technical audit ka muna? Dapat ba gumawa ka na ng content kagad, 'di ba? Without understanding kung ano nangyayari sa website. So, dapat Depende sa goal. Katulad ng yan. sinabi mo kanina, depende yan sa Okay. goal. Iba-iba naman ang goal. Iba-iba rin yung magiging roadmap mo dyan. Yep. Yeah, that matutunan ng mga nakikinig sa atin, lalo na sa mga Oo. nag-start pa lang sa freelancing. Yan ang pinakamahalagang bagay. Yan, May process kayo. May process kasi kung wala kang process, nangangapa ka lagi eh. Parang magtatanong ka lagi, ano ba susunod kong gagawin? So, ayun, dapat may process ka. So, yeah, maganda yung yung course mo eh. Actually, inaral ko din yun, yung sa local SEO. Kasi may pinagkakasunod-sunod mo talaga yung mga modules mo. And may mga bago doon ako natutunan na talagang in-implement ko din sa process ko. So ngayon, instead na puro international SEO, kumukuha na rin ako ng local pa konti-konti. Oo. Actually, may GMB optimization na rin. May pera sa local SEO. Sa totoo lang, may pera. As of recording, di pa tapos yung course ko pero merong tawag dito for off-page SEO. So, ayan, abangan ng mga susunod na kabanata. Anyway, moving on. Okay, sa next question natin. Paano mo magagawa yung work-life balance? Siguro ikaw maganda sumagot nito kasi nasa corporate ka eh. Paano mo magagawa yung work-life balance? Actually, I'm lucky enough to be in a company or company na they promote work-life balance. So, ayan, depende na lang sa'yo kung paano mo siya iti-take, lalo na ako kasi I have a freelancing gig sa labas. So, siguro sa akin, yun nga, yung tulad ng sinabi ko kanina, if ever na hahatiin mo yung corporate tsaka yung freelancing kasi medyo madami ng moving parts to eh. Hanap ka ng tao siguro na makakatulong sa'yo
Kasi ang pinakamahal na commodity sa mundong to, hindi kung gaano kadaming pera ang meron ka, pero kung gaano kadaming oras yung meron ka. So bibilin mo yung oras na yon, bibigay mo sa iba yung trabaho para magawa mo yung dapat mong gagawin sa buhay mo. Like ako, nagbubuhat ako, yan, nag-gym ako, 'di ba? I want to spend some time with my family. Kaya yun, binibigay ko yung trabaho sa iba. So sa akin, yun. Mhm. Okay. Sa akin, wala talaga ako na-experience ng work-life balance na sa corporate. To be honest. Like, kunyari, bumabagyo, ganyan. Tapos, nasa Makati ka, nakatira ka. Parang, hindi ka kikita kasi pag di ka pumasok no pay, no work, no pay no? Oo. Sabagay, sa freelancing din man. Pero, sa company kasi, pag hindi reasonable or hindi ka nakapag-file ng leave or wala kang leave, hindi ka babayaran. So, Yun lang. no choice ka talaga, pumasok ka talaga kahit bumabaha pa dyan. So, medyo last ma, no? Malas. yun yung Yun na experience mo. Yun yung experience ko. Iba-iba naman kasi yan Oo, iba-iba naman. Sa company pa lang, iba-iba na ng pinopromote yan. Siguro nung time na yun, wala pang work-life balance yun ng mga HR. Di pa uso. Nag-i-start pa lang. Oo. Wala pa yung term na work-life balance. Wala pa rin yung mga diversity inclusions. Ganyan. Oh. Anyway. Okay. So ngayon, doon sa pag-freelance, doon ko na experience yung work-life balance, no? Talagang So baliktad, sa freelance mo siya na-experience kasi sa oras. Kasi ako na may hawak ng time ko, kailan ako mag-work, kailan ako hindi mag-work, kailan ako emergency, ganyan. Pwede akong magpaalam, pwede akong umalis. So, yun nga. May time din sa family. Sobrang daming time. Minsan, magulat na lang ako, pumapasok sa office. Home office kasi to. Minsan, pumapasok yung anak ko, tapos biglang kakandong, tapos maglalambing, gano'n. Yun yung para sa akin, work-life balance yun. Yung mga ganong maliit na bagay. Tapos, ano pa ba? Nung nag-start ako yung problema sa freelancing, kasi hindi pa nila naiintindihan kung ano talagang ginagawa ko. Like, yung mga tao sa bahay, para bang ang tingin nila sa akin, naglalaro lang ako, nagdodota lang ako maghapon. Yan ang mahirap. Bababa ka lang, kakain, parang ang pakiramdam mo, parang nakatambay lang sa kwarto mo. Nag-i-start ako. So, yun yung mga pinagdadaanan na dilema ng mga nag-freelance. No? Hindi pa kasi naiintindihan ng mga kasama natin sa bahay yung ginagawa natin. So, mainit yung mata nila. Totoo yan. Siguro yung sa corporate na rin, depende na rin sa company. Masasabi kong depende sa company. Tulad nga nasabi ko kanina, maswerte ako kasi dito ako napunta sa company ko. Yan Kasi yung ibang company, I mean, hindi ko naman nila lahat, pero yung ibang company, trabaho lang ng trabaho. Trabaho, kahit may sakit ka na, pumasok ka, parang ganun, 'di ba? Wala silang pakialam sa So, ayun. Nag-leave ka na, bibigyan ka pa ng parang tatawagan ka pa. Anong update mo dito sa ganyan? Bakit wala yung gantong document sa gantong folder? Di ba? May sakit ka na nga. Kasi So, yun siguro. Depende rin sa company. So, choose your company wisely. Yan. Okay, sige. Yung sa next question, ano sa tingin mo yung pros and cons ng pagiging freelancer? Tsaka sa corporate. So, eto, medyo magbigay tayo ng pero mga 5 or 3 para medyo marami tayong pag-usapan. Sige. Sige, start na ako. Pros muna ng corporate. Number 1, secured ka. Lalo na kapag kasi pag sa corporate, meron silang healthcare system . So, meron kang card, di ba? Kung magkasakit ka man or HMO. Yan, HMO. Tapos, yun nga, yung security, yun yung number 1 na nakikita ko. And also, hindi mo na kailangan mag-isip kung kailangan magbabayad ka ng tax mo, magbabayad ka ng SSS mo. Kasi sila na mag-handle nun . So, automatic na nun, tax sa'yo, wala ka ng problema. Wala ka na magagawa dyan. Wala ka na magagawa. Tsaka, other companies give equity. So, kung swerte ka, sales, mga tawag dito? Shares. Shares, shareholders. Yung iba, mabibigyan ka ng equity. Tapos yung iba siguro may bonus kapag kunyari yung 13th month mo, may 14th month pa. Ayun yung maganda, may 13th month ka. Uso pa ba yung may retirement ganyan? Wala na. Meron mga certain companies na may mga ganun. So pag kunyari naka-reach ka na sa company mo ng mga 10 years ka, so may retirement ka na Tapos yung iba may mga pa-bonus pa pag kunyari naka 5 years, 10 years, 15 years ka. So every kumbaga milestone mo, may mga may mga So ikaw 2 years pa.
2 years pa. Ako siguro 3 years pa. Oo, 3 years pa. Bago may ma-receive. Yun. So, yun. Number 1 yung security. Secured ka pag may corporate. Ang cons naman sa corporate is limited yung kikitain mo. Kumbaga naka-base lang dun sa bracket na meron Monthly, sila. no? Oo, hindi yun tataas. Depende sa gusto mo. Like kung gusto ko ng 6 digits na sahod, pwede mo i-negotiate. Kaso may mga process pa yun na pagdadaanan, 'di ba? Unlike sa freelance na kumbaga nasa sayo na, diskarte mo na kung paano mapapataas yung or may increase yung kinikita mo. So, yun lang siguro yung limiting. Tapos depende na again sa company mo kung okay sila sa work-life balance, 'di ba? So, yun din yung magiging cons. Yung mga kasama mo rin kasi, minsan sila yung nagiging kala mo sila yung may-ari ng company. Hindi ko nilalahat, okay, hindi ko nilalahat. Huwag niyo akong awayin, pero yan, depende pa rin yan sa company tsaka sa mga kasama mo na rin. So, Okay. iba-iba. So, yun. Freelance naman, pros and cons para sa akin. Pros number 1 sa freelance is, yun nga, nakadepende sa'yo kung gaano kalaki yung kikitain mo, kung gaano ka kasipag, gaano ka kadiskarte. Yan. Ano pa bang, hawak mo oras mo. Technically, kapag freelancer ka, yung iba kasi, halimbawa ako, kunyari, may experience na ako sa lahat ng mga ginagawa ko sa local SEO, di ba? Yung kayang gawin ng iba na 8 hours pa nilang ginagawa, kayang gawin ng 1 hour. So, depende rin sa'yo yun. May liberty ka para magawa yung mga bagay na depende sa oras. So, nakadepende sa'yo pa rin kung paano mo siya gagawin. Hawak mo yung oras mo. Tama. Basically. So, yun. Tapos siguro cons, mahirap kapag nagkasakit ka sa freelance. Iniisip ko kung naka-freelance lang talaga ako. Ako lang naman to na kapag nagkasakit ako, kung wala akong health card din na binili. Kunyari, nag-i-start pa lang ako ng freelance, tapos ito lang talaga yung bread and butter ko, yung freelancing. Ang hirap pag nagkasakit ako, pag nahinto ako, kasi wala rin naman pakialam yung client ko kung anong mangyari sa akin. Ang importante sa kanila, magawa yung trabaho, di ba? Oo. Yun. Kaya kang palitan kagad yan pag umabsent ka ng ilang araw. Mag-post lang sila sa Upwork or sa Upwork. LinkedIn. Di ba? Meron na sila Mag-a-apply na agad. So yun lang. Unsecured siya if hindi mo didiskartehan ng maayos. So yun lang yun sa akin. Okay. What's your take on it, sir? Sa akin, pinakauna dun sa corporate, ang advantage niyan talaga, kung wala ka pang experience, so wala ka pang experience sa work, wala, as in fresh grad ka, ganyan. Yan, Gusto mong matuto ng path na mas madali siyang gawin sa corporate job kaysa sa freelance. Kasi sa freelance parang nangangapa ka eh. As in, kung wala kang mentor or magtuturo sa'yo ng mga bagay-bagay, baka maligaw ka, totoo. Pumangit pa yung mo. Kasi may mga job na parang pag nag-post sa FB, akala mo totoo, legit pala, peperahan ka. Oo, yun. Scam pala, ganun. Camera. May papagawa sa'yo, tapos na, Yung iba nga, parang medyo nasa networking, ganyan. So, yun yan. Ang feeling ng iba, pagka freelancer ka, ganun, mahirap. But, which, totoo yun, mahirap talaga mag-start sa as freelance. So, dapat, kung may chance ka, sa corporate ka mag-start. Tututo ka doon, no? Merong peer counseling dyan, may mga mentor ka talaga na mas mataas talaga sa'yo na gag-guide kung saan ka dapat. Sa corporate din, yun nga, sabi mo naman na may security, may HMO din naman ako ng time na yun, na experience ko yun. Pero hindi ko nagamit. Thankfully, hindi ko nagamit. Yun sa friends talaga, napakalaking bagay ng mga friends na nag-start kayo, mga bago, tapos hanggang ngayon magkakaibigan pa rin kayo. Nakikita nyo yung advantage nyo and disadvantage ng pag mga naging niya sa buhay, naging decision niya sa buhay. Ayan. Mapag-kwentuhan nyo, no? Oo, mapag-kwentuhan nyo yun. Ayun. Ano pa ba? Naisip ko lang doon sa corporate, yung sinabi mo rin kanina. Biro mo, nagkaroon ka na ng mentor. Kung maayos yung magiging mentor mo sa corporate. Yan. Depende pa pala yan. Depende. So, tawag dito, yun nga, nagka-mentor ka na doon. Kung maayos, good. At the same time, kumita ka pa. Di ba? Natututo ka. Tapos, natututo ka na. Which is, tama nga naman yung point na yun. Yeah. Sa freelance, ang advantage ng freelance, yun nga, super advantage yung time. Tapos, yung nakakasama mo yung family mo every seconds na nandyan ka sa bahay. Yun naman. Sa corporate kasi, pag uuwi ka, baka nga hindi pa ako makauwi kasi dito kami sa Bulacan nakatira. Baka every weekends lang ako umuwi.
Kung ganun, Mm. kung nagko-corporate ako, so anong mangyayari? Baka hindi ko makitang lumalaki yung anak ko. So, Yeah, no, ayoko nawawala nga. ayoko namang ipagpalit yun, 'di ba? Mm. So, yun yung disadvantage naman ng corporate. Sa freelance, mas okay pagka sa time. And yun nga, pwede ka pang mag-work kahit na nasa bakasyon kayo, ganyan. Oo. Pagdadrive mo muna sila, magpunta kayong beach, tapos basta may internet, makapag-work ka na. So, Pero ay, i-drive ko lang yung point na may mga corporate ngayon na work from home na rin. pwede na din. Oo, Dahil nga sa pandemic, no, nag-start yan doon eh. nag-change yung Nag-hybrid. Oo, nag-hybrid. So, may mga work din na nire-require, hindi naman nire-require. Parang meron na rin kayong chance para makapag-work from home. Tapos siguro isang beses lang pwede pumasok kayo sa trabaho ng isang beses lang sa isang. O minsan nga wala pa eh. Parang kapag may events lang, pumasok kayo. Kung hindi, okay lang din naman. So, ayun. May mga ganun ng ngayon sa corporate job. Ayun. Work from I-treat home. ko na lang yung isa pang advantage ng freelancing naman. Yung yun nga, pwede ka mas madali yung way na makapagtayo ka ng sarili mong company kapag freelancer to other Oo. Kaya lang ang ayoko lang talaga dito sa pagpe-freelance, no, sa umpisa talaga mahirap. Tapos Yun. Oo. yung bang feeling mo na parang ikaw lang yung expert. May ganun akong senaryo dati na parang ako lang expert, tapos nung pag-attend ko ng mga conferences, sabi ko, uy, madami pa palang nag-SEO. Naka-attend ako ng conference. So, gagaling sila sa akin, sabi ko. May Kala ko follow-up, talaga. may follow-up ako dito sa sa discussion natin. Anong mas mataas yung burnout rate? Sa corporate o sa freelance, no? Mhm. Parang Okay. disadvantage kasi yun eh kasi sa corporate may pagpapasahan ka ng burnout mo eh. Pwede ka mag-leave. Pero pag sa freelancing, kapag na-burnout ka dun sa project mo, no? Parang ang hirap. Bako ko lang sa akin lang naman siguro. Okay, ako naman ang opinion ko diyan. Well, depende kasi kung kung sa work pa lang na-burnout ka na, parang mahirap 'yun sa corporate. Parehas na side, mahirap 'yun, no? Ako mas less stress kapag freelance kasi nga wala ka ring intindihin ng mga katrabaho mo na pinagchichismisan ka. Mga ganun, makaaway mo. Well, depende pala. Binabackbite ka. Depende pala sa burnout, no? Oo, depende sa burnout eh. Kung burnout lang sa work, well, sa akin, corporate siguro kasi hindi ka pwede doon mag-resign ka dahil lang, di ba? Dahil lang na-stress ka sa work. Eh dito sa freelance, pag na-stress ka sa client mo na feeling niya mas magaling pa siya sa'yo, hindi ko na mag-SEO sa website mo. Hanap na lang ako ibang client. Ganun yung mindset. Sa bagay. Tawa. Anyway, moving on. Ano yung next question natin? Okay. In terms of scalability, saka impact sa website ng client, ano sa tingin mo yung mas advantage dan? Corporate or freelance? I mean, kung result yung pag-uusapan. Kung result yung pag-uusapan na sa pag-SEO, sa tingin mo yung mas mataas yung maibibigay? Freelancer or corporate? Marami kasing moving parts sa corporate. And also, maraming factors tayong dapat i-consider if we're talking about corporate. Kasi ano ba yung corporate? Anong klase yung hinahandle nila? Kasi kung agency ba? Or kung agency ka or kung halimbawa isang website lang din yung hawak mo. Isang website lang. So, sige, i-separate natin yung dalawang yun. If ever na agency ka, na nasa corporate ka, depende kung nasang stage ka rin ng SEO mo, kung ikaw yung junior. So, ang hirap mag-suggest ng something sa senior mo or sa manager mo kasi 'di ba meron nga tayong ego so parang hirap mag-suggest, parang nasa sasakyan ka na hindi ka maagalaw, nasa stuck ka sa traffic. So yun, siguro isang problem yun. Tapos siguro sa naman sa big companies na isa lang talaga yung hinahawakan mong website, mahirap din magpa-rank. Halimbawa, kunyari startup company. So, nasa startup ka, kunyari sa SaaS company. Yung iba dyan kasi, yung budget nila, hindi ganun kalaki. Lalo na pag startup. Pero, kunyari, medyo malaki rin na company, tas di pa ganong kilala yung website, pero madaming department. Ang hirap din gumalaw kasi kada kalikot mo or kada liko mo, may mga approval na kailangan. So, medyo matagal din yung process ng pagpaparank.
Pero naman, kung established na yung corporate job mo, o ba, ay, hindi pala, established na yung website nung corporate job Okay. mo, madali na lang magparak nun. Halimbawa, mataas na yung DR nila domain rating nung Ah, company nila nung dumating ka. Kumbaga, established na lahat ng process, di ba? So, madali na magparank nun. Wala nang problema kasi may sinusunod na kayong standard eh. Unlike nung kapag, kunyari, startup, wala pang process, tapos kayo-kayo pa lang, sinong gagawa nito? Parang nagkakapaan pa kayo. So, yun sabagay. lang. Oo. Tama. Tapos, sa freelance naman, diskarte mo na kung paano ka makapagparak. Mabilis magparak kung madaling kausap yung kliyente mo. Pero kung hindi siya madaling kausap, like, may kailangan kayong baguhin, pero ang Hindi paniniwala niya, corporative. Oo. oh, kumbaga, ang paniniwala niya, hindi, ito dapat yung ginawa to kasi ito yung dating ginawa ng SEO namin eh. Di ba? May ganun minsan eh. Yo, So, may visit oo. na mga ganyan. So ang hirap, ang hirap. Ay, meron pa pala akong ito. May client ako ngayon. Ayaw niya pabago yung design ng website niya kahit na sobrang hindi siya mobile friendly. Kasi daw, ilang years nilang pinlano kung paano yung design nun. So, paano yung conversion mo? Hindi nga nagko-convert yung mga tao kasi ang lalaki nung image na nilalagay nila. So, ayun lang, kapag ganun, mahirap kausap yung client, matagal lang sa freelance to matagal lang ranking. Pero pag mabilis kausap, ito yung gagawin natin, ganito, ganyan. So, yun, mas mabilis yung ranking. Okay, sige. Hmm. Ako, medyo may pagko-comparein ko na lang siguro, kunyari pares kayong may digital marketing service, no? Mm. Isa freelance, isa corporate. So, part ng corporate, parang ganun. Mm. Tingin ko, magkakatalo to sa mga experience na lang din ng kung sino yung nag-handle, pati dun sa mga tools na ginagamit nyo. Kasi usually sa mga freelancer, umpisa ko na sa freelancer, no? Mahirap mag-avail ng tools talaga. Diba? Oo, mahal. Mamahal, diba? Oo, mahal. Experience natin yan, kaya ginagawa natin, manap tayo ng mga alternative tools, ganyan. Oo. Syempre, yung tools, malaking bagay yan para makapag-produce ka ng output para sa client mo, diba? Mm. Ngayon, ang gagawin mo, diskarte. Paano mo kailangan gawin yung mga bagay-bagay. Sa corporate job, yun nga, may process na kasi dyan eh. So, susundin mo na lang. Oo. Meron kang boss na pwede, or meron kang senior na pwede mong pagtanungan. Mm. Ayun nga lang, tulad ng sabi mo, mahirap itong mag-implement ng mga bago kasi usually, kailangan pa ng meeting, no? Yan, oo. Marami ka pang i-email, i-CC mo, siguro. Oh. Papalitan mo lang ng alt text yung isang, Image. CC mo, mga 100 na person. May ganyan eh. Oo, Ganyan sa medyo medyo may kabagalan ng konti dyan, no? yung usad kaya ang hirap mag-push ng mga ideas. Okay. Sa impact naman, sa akin mas impactful yung napalakas mo yung website or napataas mo yung kunwari conversion niya or sales niya kung ikaw yung freelancer, kung ikaw yung 'di ba, on your own way, no? Ikaw yung nakagawa ng ganung bagay, napakalaking nun sa akin. Totoo Boost rin naman. ng self-confidence as an SEO. Tsaka ang sarap ilagay sa portfolio kasi per website itong website na to, di ba? Kuwari, meron kang isang client na ang budget niya siguro mga 1,000 per month na gano'n na SEO. Lahat na yun Tapos ang tinalo mo, competitor na ang budget 10,000, ganyan. Tinalo mo siya sa isang keyword. But, gano'n, no? May ganong experience eh. Sarap sa pakiramdam pag gano'n. Para bang natalo mo sila na hindi ka kailangan na gumastos ng malaki. Tapos, yung client mo yung nasa rank 1, slap in their face na lang siguro. Kumbaga, who's your boss now? Parang gano'n eh, no? Although mahirap talunin yung mga malalaking budget, mahirap yun kasi yan eh. Oo. Sa link building pa lang. Sa links pa lang, grabe. Gagastos ng libo-libo. Wasak ka na dun. Anyway, yan. Okay, next question. Ano sa tingin mo yung importance ng networking, pag na-network sa corporate versus sa freelance? Or meron ba? Sige, tingnan natin. Baka may idea ka dyan. Networking. Important. Tingin ko sa freelance kasi mas importante ito eh. Tingin ko lang may opinion. Okay. Kasi tawag dito, ako personally, hindi na ako mahanap ng kliyente. Baga hindi na ako naghahanap ng leads. Nagli-lead gen. More on referral. Ang nangyayari sa akin. So,
napaka-importante ng networking lalo na sa sa freelance ka. Freelancing. Kasi tawag dito, yun, you'll never know kung kailan ka kung kailan ka mabibigyan ng kliyente ng mga Kung kunyari, sino man yan. nakausap mo lang siya sa gantong event, ganyan, di ba? Oo. In terms naman sa corporate, nagkakaroon ka na ng referral sa corporate kasi yung ibang department, pag nakilala ka na ay, ito yung SEO na namin may kailangan. Halimbawa, siya, kunyari, yung isang tawag dito, isang katrabaho mo dun, meron din siyang side gig, nag-BBA naman siya. Pero ibang anong ginagawa niya, kunyari social media. Ikaw na yung makikita niya na kung halimbawa kailangan din ng client niya na SEO. So lahat siguro both freelancing and sa corporate job okay na mag-network ka. Not in terms na yung talagang kunyari yung makikipagkilala ka pa ng ganun. Pero yung networking in terms of ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo, nakikita nila. And then konting usap lang, 'di ba? Parang na-establish mo agad yung sarili mong sino ka at ano ka. Pero yun nga, kung meron din mga events, maganda ring pumunta, lalo na kapag corporate kasi minsan inaano nila yun ini-sponsoran nila para rin ma-expose, kunyari yung business nyo, ganyan, sa ibang ibang mga tawag dito, ibang companies. So, napaka-importante both. Walang Both, tama yan. walang mas mabigat. So, yun. Kumbaga yung kalalabasan, yung output lang ng pag-network mo, alin yung mas matimbang, syempre, para agree naman tayo na pareha sa freelancing. No? Kasi, di ka pwede mag-isa ka lang dyan Di ka pwede, paano mag-freelance ng client lang kakausapin mo? Pwede na lang kung yung client mo, maraming kakilala na ibibigyan ka ng negosyo, pero ano pa rin yan? Kumbaga, network pa rin yan in some form na nire-refer ka nila. Kasi network mo, international nga lang. Pero yung pag-network na parang kasama mo rin as in nasa space mo, like pares tayong link builder, pares tayong SEO. Yan, Ayan yung importante siya sa corporate kasi nga yun nga, pwede kang itawagin kapag may work dito, mas mataas sweldo dito tayo. Ganyan. Pero kapag sa freelance naman, minsan magugulat ka gig yung ibibigay sa'yo mga 50 websites, di ba? Ganyan, 10 websites. Or minsan, kukuhanin ka na white label service, di ba? Ganun lang, oo. Tama. Yung way lang ng pag-network, minsan, paano ba? Pagpo-post lang minsan sa social media mo, LinkedIn, Facebook, or Twitter. Post ka lang na something na para makapag-establish ng authority mo. Na magaling ka, for example, sa technical, magaling ka sa link building. Minsan yung network na yun, magugulat ka na lang, may mag-chat sa'yo. Uy, sir, ikaw pala yung ganyan-ganyan. Sa totoo lang, hindi naman ako kami network neto. Meron akong kausap lately na writer. Ano siya, naka-work ko siya ngayon sa bago kong client. Tapos nagulat siya kasi yung pangalan ko daw, familiar, sabi niya. Tapos pagtingin niya dun sa group na sinasalihan namin or nakikita daw niya yung pangalan ko lagi. Ako daw pala yun. So parang naka-work niya na ako. Pero hindi pa rin niya alam na ako yun. Parang gano'n, nag-meeting lang kami nito lang last week. Naka-meet ko siya sa Zoom. Kasi, Pinay siya, Pinay. And yung boss or yung owner talaga, nasa US. So, nung nagulat na lang kami na pinag-meetingan namin, kilala pala niya ako sa name. Sa name lang, no? Add ko lang pala, yung network is ito, tayong dalawa. Hindi naman tayo. Sa bagay. Di pa tayo nagkikita personally, Hindi pa tayo nagkikita nito personally, pero syempre, alam mo naman yung technology ngayon. So, naka-build na tayo ng ganito, no? Kaya nga nag-start lang din naman tayo nagkausap lang tayo one time, di ba? About pa nga to dun sa anak ko actually, di ba? Yung nagkaroon ng, nung inoperahan yung baby ko. Sa fundraising, sa fundraising. Tapos yun dire-diretso hanggang sa part na rin to ng networking kasi, hindi lang naman dapat ang iniisip mo magne-network ka para may makuha ka. Minsan nandito yung friendship. In returns. Yung in return. Para kasi usually transactional yung naiisip kapag networking Networking. Pero hindi, minsan may makikita kang mga genuine na tao katulad mo. 'Di ba? Na ayun, tutulungan ka talaga on may something. Time kumbaga na answer na mga questions mo. Yan, mga ganyan Mga ganyan naman talaga. Totoo. Isa pa, yun nga, sa mga katulad naman natin na, for example, gustong gustong magturo or gustong maging coach sa isang bagay, para bang wag nyong i-disregard yung mga mentees or kung sino man, kahit di nyo mentee kahit nagtanong lang sa inyo, nag-chat sa inyo kasi
feeling nila masasagot mo yung ano nila. Huwag niyo silang i-disregard kahit ano mangyari. Sagutin nyo, unless suplado ka, di ba? Pero kasi ganun may mga mentor. May tinuturing ako na mentor na minsan sinasagot niya, lalo na pag interesting sa kanya. Pero kapag di interesting sa kanya na parang paulit-ulit lang yung tinatanong mo, ganyan, hindi niya sasagutin. Yun So, lang. well, ano ba? Depende siguro sa ugali ng tao. Pero ako kasi gusto ko na sinasagot lagi kahit na napaka-basic ng question. Minsan nasagot ko na to, pero ang gagawin ko na lang, ibibigay ko na lang yung link ng post or link ng blog. Tapos, kumbaga, impact mo sa kanila yun. Magiging, meron sila magiging foundation kung saan sila mag-start. And, magugulat ka in return sa dulo, may mga, na sila, client na sila, ganyan. May nakakatuwa nga makita. Magte-thank you sila sa'yo kasi sinagot mo yung question nila. Ganun. Pero hanga ako sa'yo kasi kahit dun sa yung may malaking group tayong sinalian, di ba? Nakikita ko lagi yun mo nagsasagot ka dun. Ako taga-up lang ako nung mga pero yun nga, nakakatuwa. Ang dami mong time. Ayun, naging naging hobby ko nung nakaraan, nung parang mas marami pa akong time na magsagot kaysa sa mag-work. Parang at least 3 questions siguro sa umaga. Para lang may ginagawa, ma-active din yung utak mo. Hindi naman kasi porke nagtanong sila, sumagot ako, yun na agad, alam ko na kagad yung tanong. Minsan, alam ko na yung sagot. Minsan, sinesearch ko So, pag sinearch mo, ganito na pala yung na ngayon, update ngayon. Tapos marerefresh ka. Oo, yun. Nakakatulong rin siya kahit papaano sa akin. Nice. Hindi lang sa kanila. So, yun, part ng networking yan, yung pag-share ng knowledge. Totoo yan. Okay, wala ka lang na idadagdag. Ano pa ba? Wait lang. Meron na lang tayong last question dito sa topic natin. Okay. So ngayon, sa mga pinag-usapan natin kanina, ano sa tingin mo yung meron bang ganun, best path para doon sa mga bago? Ano yung masasuggest mo na path na maganda nilang gawin kung mag-start sila ng career sa SEO? Okay. Meron bang best path sa dalawa, tingin mo? Okay. Pinaka-best path, tulad nga nung sinabi mo kanina sa pros and cons, is to start sa corporate. Kasi nandun na lahat Kung may system sila doon, pwede mong i-incorporate sa freelancing mo. Tapos plano mo mag-freelance, no? Oo, plano mo mag-freelance. At least, 'di ba? You're testing the water on the side. And at the same time, meron kang secure job. So tingin ko mag-start ka sa corporate talaga. Kasi opinion ko lang naman 'to pwede rin kayo mag-start on your own sa freelancing, pero it depends. Halimbawa, kunyari nag-start ka agad sa freelancing kasi iba naman yung job mo sa corporate side, di ka naman SEO. So, nag-start ka rin ng freelancing. Kunyari, VA ka talaga for, sa digital marketing agency pero social media ka. So, iba kasi yun di ba? So, nag-freelance ka ng SEO. Pwede rin naman yun. Pero, ang masasuggest ko is start dun sa SEO sa corporate job. Kasi nandun na yung process, number 1. And, swerte ka kung may makita ka na, na magme-mentor sa'yo dun na maayos. Kasi, napaka-importante ng may matutunan ka rin sa ibang tao while doing your job, and at the same time, sumasahod ka. Di ba? Natututo ka, sumasahod ka. So, win-win sa'yo yun. Win-win sa'yo yun. Tapos, kuha lang ng 1, 2 kliyente sa labas na ipi-freelance mo kung kaya pa ng oras mo. So, yun, testing the waters lang. So, kung babalik man ako, ganun pa rin yung gagawin ko. Ganun pa rin yung path mo. Oo, ganun pa rin yung path ko. Okay. Tingin ko din, medyo ganyan. Agree ako na corporate talaga. Pero meron din namang freelancer ka, pero napasok ka sa isang agency. Alam mo yun? Yung nagtuturo sila ng mga undergrad, mga junior, tuturuan ka nila ng mga strategies. Talaga kung wala ka pang idea sa SEO. At the same time, habang nag-freelance ka, since marami kang time dyan, dapat, yun nga, mag-aral ka ng mga bagay-bagay, no? Hindi lang pasok ka kagad sa trabaho, hindi mo naman alam. Pag-enroll ka sa mga courses, magbasa ka ng mga vlogs, follow ka ng mga mentors, follow ka ng mga sa YouTube, ganyan, mapakadami naman na available. Wag ka lang mag-stick to kung sino man yung pina-follow mo ngayon, baka kasi mamaya masyado palang advanced yung ginagawa nila na strategy na hindi magugulat ka na lang, isang update ni Google, sibak ang kanyang mga websites, no? So magkakaiba naman kasi tayo ng strategy. Ayun. May i-add pala ako. Yung pagpili mo pala kung corporate or freelance, depende pala yan sa state ng buhay mo ngayon, kung nasan ka na. Kasi kung mamaya may family ka,
'Di ba? Oo, Tapos nag-freelance ka bigla, wala ka namang backup na pera. So, Yan. paano 'yun, 'di ba? May Mahirap 'yun. nangyayaring ganyan, ah. Oo, yung magja-jump ka bigla doon sa ship na hindi mo naman alam kung ano nangyayari doon, 'di ba? So, siguro suggest ko lang din, depende sa state ng buhay mo ngayon. Kung halimbawa, graduate mo lang, pwede mo rin gawin is kung gusto mo talaga freelance, mag-intern ka muna Intern sa ka muna sa mga internship. Mm. Sa mga mga nagtuturo talaga ng ano. Oo, tsaka sa mga nagpi-freelance na rin para makuha mo kung ano yung sistema nila, ganyan. Pwede ka na rin mag-stick sa kanila kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, pwede ka rin mag-iba ng tawag dito, kumuha ng kliyente mo para ma-incorporate mo rin kung ano mo yung natutunan mo sa kanila. So, depende pa rin pala sa tawag dito, kung ano yung estado ng buhay mo ngayon. Kasi kung 21 years old ka lang naman, tapos tawag dito, wala ka pang anak, wala ka pang asawa. So, pwede ka mag-freelance. Kung tawag dito, nakatambay ka lang naman, tapos nasa mama at papa ka, 'di ba? Doon ka muna umaasa. As of now, 'yun, siguro pwede 'yun. Pero mas okay pa rin talaga sa akin corporate. Ganun pa rin no? Yun pa rin Okay. yung kinalabasan. Yung pa rin yung kinalabasan niya. Pwede, okay Anyway, naman. oo. Oo, yun yung gusto mong path eh. Sa akin, Mm. well, ganun pa rin siguro ako. Sapat pa rin na nag-start ako nag-corporate kasi na-experience ko yung ganung mga challenges. Mm. And syempre, ikakwento ko yun sa mga anak ko, no? Ngayon, Yan. sila na bahala ngayon kung ano gusto nila maging path sa buhay nila. Kung gusto ba nila ganito rin, IT or Mm. ganun ng SEO. Baka kung meron pang SEO sa future, no? AI Pero engineer pala depende yung sa gusto, kanila. ano? AI engineer. Feeling ko yun na talaga eh. Ooh! Nandun na tayo eh, sa future eh. Baka Oo. malamang AI engineer na yung mga susunod na magiging Nakakatakot no, job. pero nakakatakot no yung future. Ewan ko, sa ibang topic na to, pero wala lang. Naiisip ko lang yung future natin with AI. Paano kaya? Di ba? Mm. Well, Ooh! wala eh. Sana maabutan natin yung mga magagandang bagay na may dudulot na ito. Wag lang yung medyo apocalyptic na Oo. side. Doon, di natin maabutan yun. Anyway. Sa mga anak-anak na lang. Sa mga anak-anak na lang. Okay, So, so yun yung ano natin topic natin na freelance and corporate. Kung ano ba, naguluhan ba kayo or medyo natuto ba kayo sa mga ano nyo, gusto nyong gawin? And ang last tip na lang siguro sa mga nakikinig natin, tuloy-tuloy lang kayo, huwag kayong titigil sa mga pag-aaral, pag-implement, pagkuha ng client. Kung di man kayo nakakuha ng client ngayon, try lang kayo ng try. Marami namang ways na na libre lang, hindi yung pwede kayo mag-apply through LinkedIn, through Indeed, Online Jobs PH, no? May mga tutorial na ganyan sa mga freelancing world. Meron din sa course ni Coach Jello kung paano maghanap ng mga clients, corporate man yan or sa freelance. Yun, so, yun. Yung tip ko rin is, yun, i-echo back ko lang lahat ng sinabi ko kanina. Huwag kayong padalos-dalos ng desisyon nyo na kunyari, may work kayo ngayon tapos natuto kayo ng SEO, kala nyo alam nyo na lahat, then jump na kayo agad sa bandwagon ng freelancing. Isipin nyo lagi yung capacity nyo. Number one, kung may mga umaasa sa inyo, kung kayong breadwinner ng pamilya nyo, nako, isipin nyo lagi yung mga decision nyo. Iba talaga yung challenge, lalo na pag freelancing at nag full-time ka. Kasi hindi naman sinasabi kung walang security, pero mahirap. Para kang naglalakad yan, para kang nagtututong maglakad eh. 'Di ba? Parang baby, yung 1-year-old ka na nagtatry kang tumayo sa paa mo bilang freelancer, tapos alam mo na, medyo wobble ka palagi, hahawak ka pa sa pader, ganyan. Medyo wag kayong makikinig dun sa mga coaches na nagsasabi Naku, yan. Sobrang ganda talaga no? Sobrang ganun agad yung mapupuntahan nyo. Hindi ganun yung sa freelancing world. Tawag dito, pinapaganda lang, ayoko naman lahatin, pero pinapaganda nila yung connotation ng freelancing kasi para bumili ka ng course nila. Pero yan, nandito kami ni Sir Gab para i-debunk yan. Binibigay namin sa inyo yung mga real life experience lang, hindi yung mga para kumita. Real talk to, real talk. Ingat. So, yun lang. To wrap this up, thank you. Thank you for listening to us. Thank you for listening. See you. Guys. Bye, See you next episode.